Pinoy Love Story Series. Inip na inip si Clarice habang nag-aabang ng sasakyan pauwi sa apartment ng kanyang tineterhan. Nagtatrabaho siya bilang isang simpleng empleyada sa isang kumpanya at nasa 3 taon na siyang nanunungkulan. Bagaman hindi kalakihan ang sweldo ay nagtsatsaga siya dahil mabait naman ang kanyang boss. Nakakapagpadala na rin naman siya ng pera sa Cebu kung saan naroon ang kanyang pamilya. Sakto namang dumaan si Jairus sa kinatatayuan ni Clarice kaya naagaw ang kanyang atensyon ng dalagang nakatayo sa waiting shed. Si Jairus ay isa sa mga kaibigan ni Franco na siyang boss ni Clarice. Namukhaan niya kaagad ang babae dahil kaninang umaga lamang ay naroon na naman siya sa opisina ni Franco. Hindi upang bisitahin ang kaibigan kundi dahil na rin sa dalaga. Una pa lang niya kasing nakita si Clarice ay tinamaan na siya sa kasimplihan nito. Mayaman siya, gwapo at napatunayan niya ng maraming beses na kaya niyang madala ang isang babae sa ibabaw ng kama gamit ang kanyang charm, but never to this woman. Sa ilang beses niyang pabalik-balik kay Franco na nahahalata na ng kaibigan niya, ay never man lang niya itong napansing tinapunan siya ng kahit na isang tingin. Sobrang challenge para sa kanya si Clarice. Wala daw kasi itong manliligaw dahil sa pagiging ampalaya. Ine-stalk niya rin ito sa social media. Ilang beses na rin siyang nagpadala ng friend request pero never siya nitong ina-accept. Hindi niya na alam kung paano pa magpapapansin sa dalaga. Ilang minuto pang nanatiling nakatitig si Jairus sa kinatatayuan ni Clarice na tila ba nababato. Kahit saang anggulo niya kasi tignan ang babae, ang ganda talaga nito. Ilang gabi na niyang iniisip ang babae bago matulog at first time niya nagkagusto ng ganito katindi sa isang babae. Nag-ipon na siya ng lakas ng loob bago bumaba na sasakyan upang lapitan si Clarice, isang bagay na di niya ginagawa sa babae. Nasanay kasi siyang isang kindat niya lang ay lumalapit na kaagad sa kanya ang babae. Tinignan pa muna ang itsura sa view mirror bago tuluyang bumaba kung talagang gwapo na siya. Nang masigurong maayos na ang itsura niya ay saka pa bumaba ng kotse. Nag-practice pa siya ng ngiting simple pero attractive. Hi! Bati niya sa nakatayong dalaga at hayo na nga ginamit niya ang kanyang killer smile. Nagpalingalinga ito naman ang dalaga bago siya sinulya pa ng may pagkadisgusto. Kilala kasi ni Clarice ang lalaki, walang iba kundi si Jairus Lacerna. Ang sabi ng mga ka-office mate niya, papilar daw ito sa pagiging mayaman at babaero dahil hindi matatawaran ang pagiging gwapo nito. Halata naman sa tindig na lalaki, makikita ang karangyaan sa ayos nito kahit wala namang alahas na suot ang lalaki kundi relo lang. Pero wala sa katangian ng lalaking ito ang gusto niya. Isang lalaking kaya siyang ipagtanggol sa mga bastos na tambay, hindi puro pa-cute lang na tulad nito. Alam naman ni Clarice kung ba't ito lumalapit sa kanya. Gusto siyang ibilang sa mga babae nitong iniiwan pagkatapos pakinabangan. I'm Jairus. Pleased to meet you. Preskong naglahad agad ito ng kamay matapos magpakilala sa kanya. Anong kailangan mo? Nagyayelong tanong ni Clarice sa binata na may kasamang irap at hindi man lang inabot ang kamay ng lalaki. Napahiya naman si Jairus kaya siya na ang kumuha sa kamay nito upang makipag-shake hands. Nice to meet you, Jairus. Siya na rin ang bumati sa sarili upang takpan ang pagkapahiya lalo at hindi lang naman sila ang tao roon. For the first time in his life, nakadama siya ng kahihiyan. Siya na isang ultimate heartthrob na gawa nitong deadmahin. What the heck? Napakislot naman si Clarice sa ginawa ni Jairus. Mabilis niyang inagaw ang palad sa katinignan ito ng masama. Nayayabangan lang naman kasi siya sa isang Jairus Lacerna. Ano naman ngayon kung mayaman ito at gwapo? Ihahatid na kita. Walang gatol pang saad ng lalaki. Pasensya ka na, Mr. Lacerna. Wala akong balak sumakay sa kotse mo. Saka isa pa, wag mo na akong lalapitan. Bastos. Singhal ni Clarice sa napakunot noong binata. Excuse me? Ako, bastos? Turo nito sa sarili. Oo, bastos. Lumapit ka sa akin at hinawakan mo ang kamay ko without my permission. So, what did you call yourself now? Mataray na saad ni Clarice. Oh gosh. Nasapo ni Jairus ang kanyang noo. I approach you to offer you a ride not only because gusto kitang bastusin. Pagtatanggol ni Jairus sa sarili. Whatever, Mr. Lacerna, get out of my way. Mataray na singhal ni Clarice. Bakit ba may mga taong katulad nitong Presko?
Itinulak niya pa ito sa kanagpara ng taxi at agad sumakay na hindi nilingon man lang ang lalaki. Inis naman si Jairus na napasunod na lang ng tingin sa papalayong taxi na sinasakyan ni Clarice. Nang sabihin naman niya kay Franco ang nangyari kahapon ay tinawanan lamang siya ng kaibigan. Halos manakit ang panga nito sa tawa. Sinasabi ko na nga bang may pinupunteriya ka sa kumpanya ko? Well bro, iba na lang ang ligawan mo dahil mahihirapan ka kay Clarice. Matinong babae ang empleyada ko at desente. Hindi niya papatulan ang playboy na katulad mo. Kilala mo ako, Franco, hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. I want her so much and I am willing to wait. Liligawan ko siya sa abot ng aking makakaya. Matatas na sabi ni Jairus. It's called karma, bro. Kasi sa dami ng babaeng nagkagusto sa'yo, ginawa mo lang palipas oras. So, ano ka ngayon? Patuloy siyang tinatawanan ng kaibigan. Natitigilan habang nag-iisip si Jairus ng susunod na gagawin. For the first time kasi magiging totoo siya sa isang babae. Kung kinakailangang maligo siya sa dalaga para lang makita niyang ana siya, gagawin niya. Kinagabihan pa na ang silip naman ni Clarice sa bintana ng apartment na tinitirhan nila ng best friend niyang si Jane. May nakaparada kasing itim na kotse sa labas at kilala niya iyon. Walang iba kundi kay Jairus Lacerna. Friend, sino ba yung sinisilip mo dyan? Curious si Jane nang lumapit. Bumuntong hininga siya habang tinitignan ito sa baba. It's Jairus Lacerna, yung makulit na stalker ko. Yamot siyang umalis malapit sa bintana. What? I think I know him. Nakasilip ito sa bintana at pagkatapos parang aatakihin sa puso na tumingin sa kanya habang sapo ang dibdib. OMG friend, ang hot niya. Bulalas nito. Napailing siya. Talaga ba? Pairap niya. Alam naman niya iyon. Kapag nga nagagawa ito sa office, walang ibang ginagawa ang makakatinyang office mate kundi magpa-charming sa kumag. At alam niyang iyon ang gusto ng isang Jairus Lacerna ang pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. At dahil dito lalo siyang naiinis sa lalaki. Yes, friend. Ano, patutuloyin ko ba? Kinikilig ito. No way, Jane. Once na pinatuloy mo ang lalaking yan dito, para mo na rin akong ipinagkanulo. Galit ako sa mayabang na lalaki. Tumayo na siya at hinungo ang kanyang silid. Mas gusto na lang niyang magpahinga. Pero friend, sayang naman, pwede. Akin na lang. Pahabol pa sa kanya ni Jane. Okay, bahala ka. Tugon niya bago isinara ang pinto ng kanyang silid. Tuwang-tuwa naman si Jane na lumabas ng apartment upang puntahan si Jairus. Hi. Nakangiting lumapit si Jane sa binatang si Jairus na ngayon ay komportableng nakasandal sa kotse. Napangiti pa nga si Jairus sa pag-aakalang si Clarice ang lumapit na iyon sa kanya pero na-disappoint siya nang makita ang ibang babae pala. I'm Jane, friend of Clarice. Naglahad kaagad ito ng kamay. I'm Jairus. Inabot naman ng binata ang kamay nito na agad din namang binitiwan. Hindi siya interesado sa babaeng ito pero dahil friend ito ni Clarice, baka lang matulungan siya. Halika, pasok. Nakakahiya naman kung dito tayo mag-uusap. Mabait itong nakangiti sa kanya. Nagpa-unlock naman si Jairus sa isipang makikita si Clarice sa loob ng apartment na tinutuluyan ng dalawa. What do you want, Jairus? Coffee, juice, or ako? Nag-alok agad ang babae sa kanya pagpasok nila sa loob ng bahay na sinamahan ng pagbibiro. Alam niyang may laman ang birong iyon at ayaw niyang isiping may gusto ito sa kanya. No thanks. Can I talk to Clarice? Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Napaismid naman muna si Jane bago ngumiti. Actually, tulog na siya kapag ganitong oras. Isa pa, may boyfriend na ang friend kong yun. Mabilis nitong tugon. Ang totoo, nagsinungaling lamang si Jane upang siraan ang kaibigan kay Jairus. Napakaswerte naman yata nitong magugustuhan ng isang Jairus Lacerna. Isang CEO ng company, gwapo at mayaman, hindi niya hahayaang mapunta ito sa kaibigan kaya sisiraan niya na lang si Clarice para mapasa kanya na lang ang gwapong lalaki. Hindi naman kasi kagandahan si Clarice kumpara sa kanya kaya tiyak niyang siya ang pipiliin ng lalaki. Boyfriend? Di naman makapaniwala si Jairus, wala kasi siyang nakikitang pumupunta sa opisina para dalawin man lang ang nagugustuhang dalaga or naghahatid sundo kay Clarice. Yes, isang lalaking prom D. Well, hindi kasi bet ni Clarice yung lalaking gwapo, mayaman at maporma. Gusto niya lang yung simple lang. Parang ganon. Tugon ni Clarice na marahang tumabi sa binata.
yung tabi na nakadikit na sa lalaki. Bakit hindi na lang ako ang ligawan mo, Jairus? Type ko talaga ang mga lalaking katulad. Napatikim si Jairus kasabay na tumayo mula sa pagkakaupo para iwasan si Jane at maputol na rin ang sasabihin nito. Sanay na siya sa mga babaeng ganitong nagpaparamdam ng feelings sa kanya. Minsan talaga napaka-unfair ng mundo. Yung ayaw mo, siya pang may gusto sa'yo. I'm sorry but I have to go. And to tell you frankly, si Clarice lang ang gusto ko. Saka tumalikod ang lalaki parang naging allergic kay Jane. Sa kabila naman ng pag-iwas ni Jairus kay Jane ay baliwala lang ito sa dalaga. Gagawa na lang siya ng paraan para mabaling ang atensyon ni Jairus sa kanya. Hinabol niya pa ito saka pinigilan. Wait lang Jairus, pwede bang makuha ko ang number mo? Tanong nito sa binata. Likas na sa kanyang hindi mahiya sa nagugustuhang guy. Hindi naman kasi siya katulad kay Clarice na nagpapakyut pa. Super pakipot at napaka-bitter. Siya na siguro ang pinakamaswerteng babae kung magugustuhan ito. Really? You want to get my number? Nakangiti si Jairus dahil biglang pumasok din kasi sa utak niya. Yes, if pwede lang naman Jairus, please. Nagmamakawa na nga siya ngayon pa lang, tila obsessed na siya sa isang lalaki. No problem. Pero pwede ko ba makuha ang number ni Clarice? Mabilis namang ibinigay ni Jane ang number ni Clarice bago nakuha ang number ni Jairus. Pero mas mautak yata ang binata dahil sa halip na ibigay ang sariling number ay ibinigay niya ang number ng kaibigang si Franco at napapangising umalis na. Malakas na alarm ang nagpagising kay Clarice kinaumagahan. Nag-inat agad siya matapos bumangon at inayos ang higaang hindi naman gaanong nagusot. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa banyo upang maligo. Pasado 8:00 na iyon ng umaga kaya alam niya sa mga oras na iyon ay nakapasok na ang kaibigang si Jane sa trabaho. Magkaiba sila ng pinapasukan at kahit masasabing magkasama sila sa bahay ay wala silang masyadong napag-uusapan. Hindi niya rin alam ang buong kwento ng buhay nito kundi ang isang bagay lang. Si Jane ang tipong gagawin ang lahat para sa pamilya dahil tulad niya ay mahirap lang din ito. Kaya siguro sila nagkakasundo dahil pareho silang nagsisika para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bagaman nag-iisa siyang anak ay walang trabaho ang parents niya at kailangan niyang magpadala ng pera. Matapos maligo ay nagbihis na siya, nag-init ng tubig sa kusina at nag-almusal lamang ng cup noodles. Hindi na rin siya nag-aabalang magluto sa umaga dahil pagdating sa hapon ay napapanis lang dahil walang kumakain kaya bumabawi na lang siya kapag lunch na. Pagbaba niya napansin na naman niya ang isang kotse sa harap ng bahay nila pero hindi iyon kasing garbo ng kotse na nakita niya kagabi sa labas ng kanilang apartment. Napakunot noon na siya nang bumukas ang unahang pinto ng kotse at iniluwa doon ang isang lalaking hindi niya halos makilala. Nakasuot lang kasi ito ng maong pants at kupas na t-shirt at hindi rin mamahalin ang sapatos nitong sapin sa paa. Ibang-iba sa Jairus na nakikilala niya. Anong nakain nito at ganito ang ayos ngayon ng lalaki? Hi, magandang umaga. Nakangiting lumapit ang umanong lalaki at sa pagkamangha niya ay nakatunganga siya rito. Hindi kasi siya makapaniwala sa ayos ng isang Jairus Lacerna ngayon. Tulad ni Clarice ay matiim lamang din na nakatingin si Jairus sa dalaga habang papalapit dito. Ang sabi ni Jane ay from the type ang tipo ni Clarice sa isang lalaki kaya gagawin niyang magpakasimple para sa dalaga. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya tinamaan ng ganito katindi kaya lahat gagawin niya para lang makuha ang loob ni Miss Ampalaya. Ano namang pakulonyong yan? Di maiwasang maasiwa ni Clarice sa ayos na lalaki. Nalaman ko kasing simpleng lalaki lang ang gusto mo kaya heto. Lihim na napangiti si Clarice. Hindi niya akalaing lahat kayang gawin ng isang Jairus Lacerna para lang mapatunayan na totoo ito sa kanya. As in nakakaloka ang lalaking ito. Dahil sa ginawa ni Jairus, parang nahirapan tuloy si Clarice na tanggihan ang lalaki. Nagustuhan mo ba ang ayos ko? Nakangiting tanong pa ni Jairus sa kanya, bagaman hindi maganda ang suot nito ngayon, lumalabas pa rin sa aura nito ang pagiging isang Lacerna. Buong akala niya talagang mayabang ito at preskong lalaki pero sa ginawa nito ngayon ay nabago ang tingin niya rito. Teka lang Jairus, nalipasan ka ba ng gutom? Pilit, huwag mapangiti si Clarice kasi naman hindi pa rin siya makapaniwala sa kaharap as in hello. Bakit tila nasisiraan na ng ulo itong CEO ng MC World Company? Simple lang Clarice, ginawa ko to para magustuhan mo.
Alam mo, ngayon ko lang natagpuan ang the one ko. Ang babaeng gusto kong pakasalan at gustong makasama habang buhay at ikaw yun. Ang corny ko, pasensya na. Sabay bulong sa huling tinuran nang umiwi at nahihiyang tumingin sa gawin niya. Bakit tila ang cute nito ngayon sa paningin niya kung kailan nakadamit ito ng simple. Ngayon niya pa napapansing ang gwapo pala nito. Tumikhim siya. Corny pero naramdaman niyang tumagos sa puso niya ang sinabi nito, tipong hindi nagbibiro ang lalaki, tuloy tinatablan siya. Di siya nakasagot at nanatiling nakatitig sa mga mata ng binata hanggang sa napako na ang titig nila sa isa't isa. Walang gustong kumurap at magbaba ng tingin dahil sa magandang tanawin. Iyon na ang naging simula ng lahat sa dalawa dahil sa araw ding iyon. Hinayaan ni Clarice na maging bahagi ng buhay niya si Jairus, as in pinayagan niya itong ligawan siya at ihatid sa work. Ganon kabilis, super effective ang pagiging down to earth ni Jairus. Mukha kasing hindi ito nagkukunwari lang dahil hindi man lang nahiya ang lalaki makita ng mga tao sa ganoong ayos pagdating niya sa office. Naging tampulan tuloy siya ng tukso ng kanyang mga katrabaho pagkakita ang hawak ni Jairus ang kamay niya. Ba't ganyan ang ngiti mo? Nakakunot ang noo ni Franco habang nakatingin sa kaibigang si Jairus pagpasok nito sa office niya. At, what the hell are you wearing? Is that really you? Ha? Labas ang dimple ni Jairus sa kabilang pisngi nang ngumiti bilang tugon sa sinabi ni Franco. Walang komento. Well, super happy siya sa araw na iyon dahil official na siyang makakalapit kay Miss Ampalaya at pinayagan na siya nitong ligawan ng dalaga. In fact, naka-first base na siya dahil nahawakan niya na ang kamay nitong naiwan pa ang bango sa kanya. Para tuloy siya ngayong nasa ulap at nakalutang. Parang nahulaan naman ni Franco ang nangyari ngayon sa kaibigan sa tingin niya. Maliban sa parang sinapian ngayon si Jairus ay nakuha na nito ang loob ni Clarice. At pati tuloy siya nahahawa sa kaibigan at napapangiti na rin. Pero saglit na baling ang kanyang atensyon nang tumunog ang kanyang cellphone at unknown number ang naka-appear sa screen. Ganon man, sinagot pa rin ito ng binata. Hi Jairus, it's me Jane. Remember last night? Boses ng babae sa kabilang linya. Napatingin bigla si Franco sa binatang nakaupo sa tapat ng table niya. Nagtatanong ang mga mata. Bakit mo pinamimigay ang number ko? Inis si Franco na bumulong kay Jairus. Pero muli ngumiti lang ito at sabay-sabing. That girl was sure meant to be buddy. Met her and I'm sure magugustuhan mo siya. I have to go. Bye. Nakakaloko ang ngiting lumabas ito ng kanyang opisina. Tila na curious naman si Franco sa cute na boses sa kabilang linya. Hindi rin kasi siya mahilig makipag-date dahil sa sobrang busy sa kanyang business. Mag-isa lang kasi siyang nagpapatakbo ng kanyang kumpanya. But this time, bakit hindi niya subukang magka-love life? 32 na siya at need niya nang magpakasal kung magugustuhan nga niya ang babaeng nasa kabilang linya. Yes, this is Franco Valzea, friend of Jairus, CEO of Loner Company. Kalaunan ay kinakausap niya na ito. Napamulagat naman si Jane nang marinig ang baritonong boses sa kabilang linya. CEO din naman ito kaya pwede na. Mukhang boses palang ulam na. Weakness talaga niya ang isang CEO dahil gusto niyang magbuhay reyna. Kung hindi si Jairus ang para sa kanya dahil bet nito si Clarice baka si Franco nakatadhana sa kanya. Ganoon ka-positive ang utak niya. Hi, kamusta? Bigla siyang kinabahan kaya nagpa-cute na lang siya. Nahalata yata iyon ni Franco sa kabilang linya kaya napatawa ito ng mahina. Diyos me, boses pa lang ang gwapo na. Naibulong niya pa. Excited tuloy siyang makita ito. I'm good. Busy ako ngayon, pwede ba tayo magkita after work? Hindi na rin nagpatumpik pa si Franco. Gusto niyang makita ang dalaga. Kung sakali mang magustuhan ito ay pakakasalan niya ang dalaga. Sure. Mas lalong hindi nagpakipot si Jane. Aba, kung yummy ang lalaki, why not? Gusto na rin niyang magka-love life. Napangiti si Franco, natutuwa siya rito, mukhang hindi siya mahihirapang paamuin ang babae. Mukhang madali silang magkakasundo. Kinahaponan ay mas maaga pang dumating si Jairus sa office bago pa man lumabas si Clarice sa work nito. Ang manliligaw dapat hindi nalilate, dagdag points kasi iyon. Hi! Bati niya agad sa dalaga nang marating ang table nito. Naghanda siya ng pinakamatamis na ngiti. Hindi niya napinansin ang mapanuring tingin ng ibang naroon. Naririnig niya pa ang bulungan ng iba.
Grabe, nakakaingit talaga si Clarice, no? Nakabingwit ng malaking isda. Yummy na, mayaman pa. Oo nga, girl. Type ko din kaya si Sir Jairus. Ang cute niya ngumiti. Hoy, magtrabaho na lang kayo kaysa magchismisan. Matapos marinig ni Clarice ang bulungan ng ka-office mate niya, saka siya nag-angat ng tingin. Naroon na kasi ang binata sa harapan niya. Siguro kung hindi ito kaibigan ng boss niya, baka nasisante na siya. Paano wala pang oras ng uwian, naroon na ito para sunduin siya. Jairus, maaga pa. Puna niya matapos mabilis na sinulyapan. It's okay. Ipinagpaalam na kita kay Franco. Hindi lang yun, sinabi kong kailangan kita sa trabaho, kaya bukas sa company na kita magtatrabaho. Don't worry, mas mataas ako magbigay ng bonus kay Franco. Ano? At bawal kang kumontra, nakaprepare na ang table mo sa office ko because starting tomorrow, you will be my personal secretary. Nakataas ang 2 kilay ni Jairus nang magsalita. Ito talaga ang tipo ng lalaking gagawin lahat makasama lang siya. Naniniwala na talaga siya kay Jairus na mahal siya nito. Pero dahil ngayon pa lang naman ito nanliligaw sa kanya, hindi niya muna ito sasagutin, kundi magpapakamis ang palaya muna siya. Dad, Mom, meet my fiancé, Clarice. Pagpapakilala ni Jairus sa parents niya sa dalagang kasama. Nang hapon kasing iyon sa bahay niya, dinala ang kanyang magiging girlfriend pa lang at nag-advance na siya ng konti kaya ipinakilala niya na itong girlfriend. Naramdaman niya ang pasempleng kurot ni Clarice sa kanyang tagiliran bilang pagtutol sa kalokohang pumasok sa utak niya. Mahinang kurot lang naman iyon na may kasamang pagmamahal dahil sa halip na masaktan siya, ay nakaramdam ng kakaibang kiliti ang katawan niya. Oh, really? Hindi naman makapaniwala ang ina niya at napunit ang labi nito sa magandang ngiti. Nice to meet you, Clarice. Finally, may inakyat na ring babae itong si Jairus dito. Magilaw naman ang kanyang ina nang magsalita habang ang ama niya ay nakagiti lang. Mababait ang parents niya, sa katunayan ay ito pa nga ang nagtutulak sa kanyang manligaw na at magkaroon ng planong mag-asawa dahil nasa 27 na siya at ngayon niya lang napagbigyan ng mga ito. Masaya silang nag-usap-usap habang kumakain, hindi naman niya nakakakitaan si Clarice ng pagkailang sa kanyang magulang. Professional nitong sinasagot ang interview ng kanyang ina at ama. After nga ng dinner nila ay naiwan pa ang dalawa sa komedor habang may ilang resipeng itinuturo ang ina sa kanyang nililigawan. Iha, nasaan na ba ang mga magulang mo? Narinig naman ni Clarice na tanong ni Mrs. Lacerna habang tinuturuan siya kung paano magluto ng kare-kare. Isa daw kasi iyon sa paborito ni Jairus, kung sakali daw ay mag-aasawa na sila ay alam niya kung paano iyon lulutuin. Dama niya mabait ang pamilya ni Jairus, magiliw sa kanya ang ina nito, at ang ama naman ay kahit napakaseryoso ay mabait din siyang kinakausap kanina. Wala siyang nadamang pagtutol sa mga ito nang ipakilala siyang girlfriend ni Jairus kahit hindi pa man. Nag-iisa lang din itong anak tulad niya kaya wala siyang gaanong pakikisamahan. Nasa Cebu po ang parents ko, tita. Oh, you know, Iha, Cebu is one of my favorite places to visit. Kung sakali ba, pwede mo kaming isama doon for vacation? Nakitaan niya ng excitement ang tono nito. Mukhang mapapasubo na siya, oras na magpunta nga sa Cebu ang parents ni Jairus dahil mukhang naniniwala ang dalawa na talagang sila na ng binata. Humanda ka sa akin, Jairus. Sure, tita. I'm sure matutuwa po kayo sa lugar namin. Nginitian niya lang ito at di ipinapahalata ang tunay na nararamdaman. Naiinis lang naman siya ng konti kay Jairus, hindi naman ito masyadong nagmamadaling pangunahan siya. Wow! How about next week, Iha? Tuluyan na siyang napangiwi. Sige po, tita. Pag-uusapan namin ni Jairus, ano po pala ang isusunod ko sa gulay? Pag-iiba na lang niya ng usapan at ibinaling sa pagluluto ang atensyon at baka humantong na sa kasalan ang topic nila. Ganoong hindi pa naman niya talaga nasasagot ang anak nito. Hey, ba't nakasimangot ang girlfriend ko? Ngising tanong ni Jairus, nakasimangot lang naman ang maamo nitong mukha. Nasa loob na sila ng kotse at ihahatid niya na ito pa uwi. Isang malakas na hampas sa braso ang itinugo nito sa kanya. Aray! React niya kahit na hindi naman talaga nasaktan. Bakit mo sinabi sa parents mo na girlfriend mo na ako? Naiinis na tong tanong pero kita niya ang kislap sa mga mata ng dalaga. Paano? Sasagutin mo pa rin naman ako? Mabuti na yung advance.
And how can you be sure na sasagutin kita, Aber? Mataray man, maganda pa rin itong tanong sa kanya. Pero di na siya nag-abala pang sagutin ang tanong na iyon, kundi dahan-dahan niyang inilapit ang mukha dito. Kaya napaurong ito at napapatingin sa mga mata niya. Clarice, I love you. Bulong niya habang pilyong nakatitig sa dalaga. Nagpipigil na siyang halikan ito. Wala pa kasi siyang karapatang gawin iyon. Pwede ba, Jairus, lumayo ka sa akin? Marahang itinuko ni Clarice ang dalawang kamay sa dibdib ng binata dahil gahibla na lang ang pagitan nila. Kinakabahan na siya sa ginagawang kalokohan nito at napapikit na rin kalauna ng maramdaman ang unti-unting paglapit ng mukha nito sa kanya na tila hahalikan siya. You can open your eyes. Nagulat na lang siya nang marinig ang boses ni Jairus. Sakala niya natuklasang ikinalabit lang pala nito sa kanya ang seatbelt kung kaya ito lumapit taliwas sa inakala niyang hahalikan siya. Napatikim siya habang nag-iinit ang magkabilang pisngi. Ano ba yun, nakakahiya? Bulong niyang pairap na tiningnan ang nakangiting binata. Walang lingon na bumaba siya sa sasakyan nito pagkarating nila sa kanyang tinutuluyan. Di mo man lang ako aalukin ng kape? Nananadyang tanong ni Jairus sa dalaga. Di niya mapigilan ang mapangiti. Ewan, umuwi ka na, pwede? Sabay sara ng pintuan at patakbo pumasok sa kanyang kwarto. Kinikilig siya kay Jairus at di niya mapigilan ang sarili. Ngayon niya lang iyon naramdaman sa isang lalaki. Samantala palingalinga si Jane nang dumating sa isang restaurant kung saan ang usapan nila ni Franco. Ayon sa binata ay nakasuot ito ng white polo na tinernuhan ng black jeans. At di niya inaasahang mapapanganga siya nang makita ang isang lalaking nakaupo sa loob ng isang mamahaling restaurant na panay tingin sa suot na relo. Sandali siyang napatalikod at pasempleng binunot ang salamin sa bag at patagong tinignan ang sarili. Gwapo lang naman kasi ang CEO ng loaner company, so dapat maganda siya. Magandang maganda. Nagulat pa siya nang kasabay noon tumunog ang kanyang cellphone. At dahil malapit siya kay Franco, bigla itong napatingin sa gawin niya. Kinuha niya ang cellphone at sinagot iyon. Nang masiguro nitong siya ang hinihintay ng binata ay kinabayan siya ng lalaki. Tila bulating inaasina naman na agad siyang lumapit dito. Ang hot niya, oh my. Hiyaw ng utak niya. Napangiti naman si Franco nang makita ang may-ari ng boses na tumawag sa kanya kanina. May mahabang tuwid na buhok, morena, may matagos na ilong, at may mapungay na mga mata. Perfect for him, so tama si Jairus, magugustuhan niya ito. And maybe, Jane was meant for him. Inalalayan niya kaagad itong umupo matapos silang magpakilala sa isa't isa at ngayon pa lang gusto niya na itong ligawan. Maaga pa katulad noong mga naunang araw ay nasa bahay niya na si Jairus. 3 months na siyang personal secretary nito at 1 month niya nang boyfriend ang lalaki. Hindi niya pinatagal ang panliligaw ni Jairus dahil naramdaman naman niyang mahal nga siya ng lalaki. Ang aga mo masyado, it's 5 o'clock in the morning. Pagagalitan sana niya ito dahil istorbo ang lalaki sa tulog niya pero sinalubong siya nito ng nag-aalab na halik na alam nitong hindi niya matatanggihan. Si Jane ba umalis na? Pabulong nitong tanong matapos pakawalan ang labi niya at titig na titig sa kanya. Hindi siya umuwi kagabi dito ang sabi. Sa pa ni Franco siya magpapalipas ng gabi. Nalaman na lang niya na nagkakamabutihan na pala ang dalawa sa kagagawa ni Jairus. At ganoon kabilis dahil wala pang buwan engaged na ang dalawa. Mas mabilis pa sa kanila ni Jairus. Pumihit siya patalikod. Bakit hindi mo sinabi? Sana dito ako natulog kagabi. Nanunodyo ang boses ni Jairus na niyakap siya mula sa kanyang likuran. Hoy lalaki, hindi pa tayo kasal no? Ba't kita patutulugin dito? Patuloy siyang nagkukunwari kahit na sa totoo lang gusto niya rin itong makasama. Eh di, pakakasalan na kita. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sina mom and dad excited na silang magkaapo. Pabulong nitong Saad habang gumagapang ang braso sa bewang niya. Agad-agad Jairus? Why not? Doon din naman tayo hahantong. Hindi pa nga alam ng parents ko na may boyfriend na ako. Ba't ba nagmamadali ka? Pilit niyang tinatanggal ang kamay nitong nasa bewang niya. Nag-aalala lang ako, Clarice. Baka maagaw ka pa ng iba sa akin. Kaya please, magpakasal na tayo. Wala namang problema sa parents mo dahil nakahanda na akong humarap sa kanila. Dagli itong umikot sa harapan niya sa kamuling siniil ng halik sa labi.
Narinig na lang niya ang paglagitik ng lock sa kanyang kwarto habang patuloy ang pagsakop ng halik nito. Naging mapangahas na rin ang kamay ng nobyo na humaplos sa kanya. Sadyang nagmamadali na nga si Jairus nang humakbang ito at dinala na siya sa ibabaw ng kanyang kama. At naganap ang mga bagay na di pa dapat maganap. Nagpatangay siya sa damdamin. Pero hindi naman siya nagsisisi dahil mahal niya ang lalaking ito at nakahanda naman din siyang pakasalan kaagad. Kaya heto. Wala pang isang linggo lula na sila ng airlines patungong Cebu kasama ang parents ni Jairus upang hingi na ng tuluyan ang kanyang kamay sa kanyang magulang. Nagpalipat-lipat ng tingin ang parents niya sa kanilang dalawa ni Jairus pagkarating nila sa bahay at ngayon magkakaharap na sila. Magkatabi sa sofa ang kanyang ina at ama at katapat silang dalawa ni Jairus. Kabilang bahagi naroon naman ang magulang na lalaki. Ito na rin ang nagpapaliwanag sa kanilang pakay. Naging emosyonal tuloy ang kanyang ina sa di inakalang pagkakataon. Pero agad din namang pumayag na magpakasal sila ni Jairus lalo't may naganap na sa kanilang dalawa. Ang balak ay sa Cebu mismo ganapin ang kanilang kasal na sinang-ayunan kaagad ng parents ni Jairus dahil gustong magstay ng matagal ng kanyang biyanan to be sa Cebu. Habang inaasikaso nilang magkasintahan ang kanilang kasal ay naglibot-libot naman sa magagandang pasyalan ang mag-asawang Lacerna. Anak, malalayo ka na sa amin ng tuluyan ngayong babalik ka na sa Maynila. Umiiyak ang kanyang ina sa mga sandaling iyon. Tapos na ang kanilang kasal ni Jairus at bukas ay pabalik na sila ng Maynila. Kayo naman ma, parang hindi na ako babalik dito. Tinatawanan niya ito habang niyayakap. Mas emosyonal kasi ngayon ang kanyang ina kesa noong ikinakasal siya. Sadya nga masakit para sa magulang na pagkatapos ng ilang taong pag-aaruga sa anak, ay mawawalay ito dahil magkakaroon na ng sariling pamilya. Pero walang pagsisisi o pag-aalala dahil napakabait na lalaking pinakasalan niya. Maging ang kanyang biyanan ay nangako sa parents niya na kahit anong mangyari ay hindi siya pababayaan. Nangako din siya sa magulang na dadalasan nilang umuwi ni Jairus sa Cebu para hindi masyadong malungkot ang mga ito. Nangako din si Jairus sa dalawa na mamahalin siya ng sobra at sa pagbalik nila ng Cebu ay sure na may bitbit na silang apo ng mga ito bagay na ikinatuwa ng kanyang ama. Madaling araw ang flight nila kinabukasan kaya hindi na sila nagpahatid sa mga magulang. Isa pa, malulungkot din siya kapag malayo ang mga ito kaya't pabor iyon sa kanya. Tumuloy na rin sila ni Jairus sa binili nitong bahay para sa kanilang dalawa. Kung saan sila bubuo ng sariling pamilya, ayaw na nitong magtrabaho siya at sabi ng lalaki wala siyang ibang iintindihin, kundi ito lang. Dahil may tinatago pala itong pagkaseloso. Good morning. Breakfast is ready. Nakasuot pa ng apron si Jairus nang sunduin siya sa kwarto nila sa umagang iyon. Nginitian niya ang asawa sa kamabilis na tumayo. Bakit ikaw ang nagluto? Gustong-gusto niya kasing ipaghanda ito ng almusal dahil lagi nitong pinupuri ang luto niyang nanggaling pa sa kaalaman ng biyanan. Nakasimangot siya dahil hindi maganda ang kanyang umaga, masakit ang ulo niya at nahihilo siya. 3 days niya na iyong nararamdaman. Walang sagot na binuhat siya ni Jairus at inampa sa balikat nito. Sakto lang siyang napahawak sa braso ng asawa kasabay ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa ginawang kalokohan nito. Ibaba mo nga ako. Pinaghahampas niya ito sa likod. Narinig niyang tinawanan siya na lalaki pero ibinaba naman kaagad siya nito. Okay ka lang ba? Napalitan ng pag-aalala ang boses ni Jairus nang makita siyang namumutla habang nakatakip sa bibig. Hindi niya na ito sinagot na napatakbo sa lababo. Kaya naman pala dahil nagdadalang tao na siya. May 3 linggo na ang kanyang baby sa loob ng sinapupunan. Sa sobrang tuwa pa nga ng parents ni Jairus, pagkaalam na nagdadalang tao siya ay nagpa-party ang mag-asawa. At katulad nga ng ipinangako ni Jairus sa parents niya ay bumalik sila ng Cebu pagkatapos niyang isilang ang kanilang baby boy.